Hi guys, this is Bong from FI Moto Clinic. So meron tayong konting information video ngayon according sa ating past na customer si Sir Ray Vane na merong Bristol Maxi 400cc na dyno tune sa FI Moto Clinic dito sa Dyno Pro Philippines. So makita nyo ngayon dito, sabi niya kasi ni Sir, ano ba po yung ginawa sa Maxi ko? Sabi niya, ano ba yung ginawa sa tuning? So nakalimutan natin na-explain kasi madami yung ginagawa, but then we'll explain in this video. Let's go through it. So ito yung sa Bristol Maxi 400, modification lang dito is yung SUS exhaust, and yun lang, stock air filter, stock engine, radiator, ganun. Okay, so makikita nyo dito sa left side, meron yung max power, sabi niya dyan sa ating dyno graph. Yung max power is that's from yung red, blue, tsaka yung first tatlo sa taas, that is the baseline or base horsepower. Ibig sabihin, yan yung horsepower ng wala pang tuning, yan yung stock horsepower. So makikita natin, inulit-ulit natin, nandun lang siya sa range na yun, 23.81 yung pinakamataas siguro. Okay, so kung tatanungin nyo naman, bakit sa specification sa factory is or sa internet isabi 25 horsepower si Bristol Maxi. So ito yung explanation yun. Dito kasi sa giant na jet or dyno, wheel dyno is BHP or brake horsepower. Ibig sabihin yung power is nakuha natin sa through the gulong. Yung sa iniikutan na roller sa gulong. So ibig sabihin nun, yung 25 horsepower na sinasabi sa factory or sa ay kinuhanan through the dyno, engine dyno. Ibig sabihin diretso siya sa may crankshaft kinuha yung horsepower. So mas accurate siya. Kaso nga lang pagdating sa brake horsepower, which is ito yung mas accurate kasi hindi pa sa engine dyno kasi yung engine lang yun, hindi pa kasali dito yung transfer of energy from crankshaft to the transmission through the pulley or CVT papunta pa sa transmission sa likod ng gulong, and then meron pa yung factor ng weight ng gulong, yung weight ng chassis at ng buong bike, and at the same time yung rider. So yun yung talagang on the road na horsepower niya. 23 horsepower siya, nabawasan siya. Parang ganun din sa manual bikes na sprocket chain. So from the crankshaft, example sabi sa factory is it's a 50 horsepower engine, tapos kinuha siya sa engine dyno diretso sa crankshaft or sa may magneto. Pero pag pumunta na yung power na transmit through the transmission sa clutch, through the transmission, palabas ng front sprocket, through the chain, through the gulong, di ba, madami na yung nawalang power doon. So yung brake horsepower na yung kukuha sa dyno bed. Okay, so kung titignan nyo dito, hindi naman kayo dinaya yan, di ba? So meron tayo ditong RPM. Ibig sabihin yung RPM niya, nandun lang siya sa range na kung saan tayo nag-measure. Pare-parehas yan hanggang sa umabot tayo ng after tuning. Ito yung after tuning niya, 24.56. At least 1 horsepower nadagdag. Pero kung titignan nyo, 7.34 pa rin siya from the first na baseline natin from the final, yung pink. Okay, so the same din, ganun din yung torque. Diba? Wag niyo pansinin yung purple. Okay? So, naging 17.56 from 16.55. Nalagdagan siya ng 1 torque at 7,000 horsepower din. At the same time, dito sa final output, sa purple line, 7.34. So, hindi siya dinaya, guys, or hindi siya minekos-mekos kasi parehas kung saan natin kinuha yung baseline and then yung final output kung saan RPM range siya. So, ganun po yung pag-check natin ng graph. So, tanggalin natin yung ibang, iwan natin yung baseline tsaka yung maximum final output. So, yung final output, we got 24.56 from the 23 horsepower. Yung red is yung baseline, yung blue is yung final na horsepower. So, ano yung nasa baba? Ano pa ba yung ibinagawa aside sa horsepower na ganyan? Bakit siya nag-gain ng power? Kasi kung titignan nyo yung red line, nasa sa air-fuel ratio, under siya ng 14. Okay, yung red line,
14 yung hanggang sa dulo. Ito yung pagka-start from 7,000 RPM kung saan natin kinukuha yung nag-start yung pag-1 horsepower hanggang sa 19.2 na limit ng RPM. So andun pa rin siya nagbababay lang siya sa 14 or tinatawag natin na stoichiometric AFR, which is yung pinaka universal na timpla or air fuel mixture para sa fuel economy. Saktong power siya, pero yung ginawa natin is nagdagdag tayo ng konting gas para as you accelerate, punta siya ng 13 konti, may nagdagdag ng gas, tapos medyo bumalik sa stoichiometric or tipid na gas, kasi nandito tayo sa 7 point, from 7 ay yung idle to up to here 7.8. ito yung pag-aarangkada tayo, so nagdagdag tayo ng konting gas lang para sa power. Pero pag nandito ko na sa part na to, yung saan umangat yung blue line, bumalik tayo sa stoichiometric kasi ito yung cruising. So sa cruising ito, gumagalaw na yung motor, kaya it's okay na balik tayo sa matipid na AFR, which is the under the 14. Okay? Pero mga speed nyo dyan nasa 60 to 90 siguro. Pero pagdating na sa full throttle, kasi this is a expressway legal motorcycle, 400cc siya, single cylinder. Pagdating sa dulo, bago sa max RPM, nagdagdag pa tayo ng gas para maging mapunta siya sa 12 AFR, which means para mas malamig yung engine, and then mas safer sa makina yung nasa 12 AFR siya, kasi mas may dagdag na gas, mas may power, and at the same time mas malamig sa engine. Kasi 'di ba pag yung gasoline, pag hinawakan niyo malamig siya, 'di ba? So ganun din yung concept niya. And at the same time the engine is napapahirapan yung makina, kaya kailangan niya ng konting dagdag. But not so much na bababa tayo hanggang lalagpas tayo ng 12 to 11 to 9, kasi sobrang yung tinatawag na reach na yon, kasi nagsasayang ka na ng gas pag lumampas siya ng 12. So yan, yun po yung explanation niyan. So for a safer and better ride and more healthier engine, syempre iba yung factor ng maintenance din. But this is basically it. Di sinasabi to ng mga nagbebenta ng pipe and muffler, but sa engine modification kasi, pag nagpalit ka ng exhaust system, especially sa fuel injection system, sa mga FI na motor or makina, even sa cars, may karagdagang combination yan. Nagli-lean out yung fuel mixture, nalilito kasi yung oxygen sensor kasi maluwag na yung daluyan ng hangin or ng exhaust, kaya kailangan ng tuning. So remap is also known for tuning, and tuning is good for your engine. So thank you for watching, guys. Ride safe and God bless po. Hindi kami yung pinakamagaling, pero tinatry pa rin namin to serve you better. Thanks!